Pinag-usapan po ni Ginoong Benjamin Cohen, isang kilalang analyst na may PhD sa engineering na may background po sa computational mathematics, ang isang strategic approach sa pag-i-invest kay XRP. Sa kanyang pag-aaral ay binigyang diin niya ang kahalagahan ng tamang timing at analysis sa altcoin investments tulad po ng XRP, lalo na kapag may kaugnayan ito kay Bitcoin. Mula po sa presyong 0.67 noong November, umangat si XRP sa $2.17, isang napakalaking pagtaas. Gayunpaman ay pinuna ni Ginoong Cohen na bagamat ang mga XRP holders ay nakakita ng malalaking kita, mas kapag-ipakinabang sana kung inilagay muna nila ang kanilang puhunan kay Bitcoin nitong mataas ang Bitcoin dominance bago po muling mag-invest kay XRP. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, ano nga ba ang ibig sabihin ng Bitcoin dominance at bakit po ito mahalaga? Ang Bitcoin dominance ay ang porsyento ng kabuuang halaga ng cryptocurrency market na hawak po ni Bitcoin. Sa madaling salita, kapag mataas po ang Bitcoin dominance katulad po ng 60% na naabot nito kamakailan, mas maraming kapital ang pumapasok kay Bitcoin kaysa sa ibang altcoins tulad po ni XRP. Kaya ayon po kay Ginoong Cohen, sa ganitong sitwasyon, mas madalas na bumababa ang halaga ng altcoins kapag inihambing kay Bitcoin. Tinatawag niya itong bleeding phase ng altcoins. Sa ganitong panahon ay mas mainam na i-hold si Bitcoin dahil ito ang may mas matatag na presyo at mas mataas ang tsansang kumita. Kapag bumaba na ang Bitcoin dominance, kadalasang doon po nagkakaroon ng pagkakataon para umangat ang mga altcoins tulad ni XRP. Ngayon ay ano naman po ang kahalagahan ng double bottom pattern sa XRP BTC chart. Yan po yung nakikita natin dito na ibinahagi po rito ng Into Cryptoverse. Ayan. Nitong November 12 habang si XRP ay nasa 0.67, ang halaga nito ay kaugnay 771 satoshis. Yan, 0.67 or 771 satoshis. Ay napansin po ni Ginoong Cohen ang tinatawag na double bottom pattern dito po sa trading pair na XRP BTC. Yan, ang pattern na ito ay karaniwang sinyalis po ng posibleng pag-akyat ng presyo. Sa ganitong setup ay nagkakaroon po ng malinaw na support level o pinakamababang halaga kung saan po nagsisimulang mag-recover ang presyo. Dahil dito ay nagbigay po si Ginoong Cohen ng pansin kay XRP bilang isang promising investment sa mga susunod na linggo. At totoo nga, umakyat nga ang presyo ng XRP sa $2.17. At ang halaga nito laban kay Bitcoin ay umabot na po sa ng 2,200 satoshis. Ang ganitong klase ng analysis ay nagpapakita kung paano po nakakatulong ang tamang pagsusuri sa pagtiyak ng mas malaking kita. Ngayon ay ano po ang pangunahing aral sa timing at analysis dito ni Ginoong Cohen. Isa po sa mga mahalagang leksyon na ibinahagi ni Ginoong Cohen ay ang kahalagahan ng timing at tamang paggamit po ng charts sa pag-invest sa altcoins tulad po ni XRP. Ayon sa kanya ay hindi po praktikal ang mag-hold ng altcoins sa mahabang panahon habang naghihintay ng pumps o bigla ang pagtaas ng presyo. Ang mga epektibong diskarte at ang pag-aralan ang Bitcoin pairs chart, yan po yung para upang matukay ang favorable entry points o tamang timing ng pagbili. Yan po yung mas epektibong diskarte ayon kay Ginoong Cohen. Kaya yan po ulit, linawin ko po ulit, ang mas epektibong diskarte ay ang pag-aaral po sa Bitcoin pair charts upang matukoy ang tamang o mas pabor na entry points o tamang timing sa pagbili. Ngayon kung susundin po ang estratehiyang ito ay maaari ka pong mag-hold muna ng Bitcoin kapag mataas ang Bitcoin dominance at saka lilipat ka po sa altcoins tulad ni XRP kapag nakita mo na ang tamang setups o pattern tulad po ng double bottoms. Sa ganitong paraan ay mas mamamaximize ang iyong kita sa parehong
Bitcoin at mga altcoins. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders o investors. Yan, para sa atin ay napakahalaga po ng aral na ito, lalo na't maraming investors ang kadalasang nagiging emosyonal at hindi gumagamit ng tamang analysis. Kaya ang pangunahing epekto po nito ay ang pagiging matalino sa timing. Imbis na basta mag-hold ng XRP ay ng maraming taon, ay mas mainam po na pag-aralan ang market upang matukoy kung kailan talaga mas mataas ang tsansang kumita. At maliban rito ay ang diversification. Ang tamang balanse po sa pagitan ng pag-hold kay Bitcoin at XRP ay makakatulong upang hindi malugi sa panahon ng Bitcoin dominance. At syempre, ang pag-iwas po sa panic selling. Kung alam mo ang tamang setup sa chart, hindi ka basta magbebenta dahil lamang sa takot o emosyon. Magkakaroon ka ng mas malinaw na plano. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito sa estratehiya ni Ginoong Cohen. Ang diskarte ni Ginoong Cohen ay nagbibigay po ng mahalagang gabay sa mga crypto investors na nais pagbutihin ang kanilang returns. Ito po ay hindi lamang tungkol kay XRP kundi sa buong crypto market. Ang tama pong pag-unawa sa Bitcoin dominance, chart patterns at timing ay nagbibigay ng malaking kalamangan sa sinumang investor. Sa kabila nito ay dapat po nating tandaan na ang crypto market ay nananatiling lubhang volatile. Ang mga diskarte tulad po ng kay Ginoong Cohen ay hindi po garantisadong 100% nakikita. Ngunit makakatulong po ito upang mabawasan ang risk at mapapataas ang potensyal ng ating kita. Bilang Pinoy crypto enthusiast, mahalaga pong pag-aralan ang market bago po mag-invest. Gumamit po tayo ng tamang tools tulad ng Bitcoin dominance analysis at chart patterns upang makagawa ng mas informed na decision. Tandaan, ang susi po sa matagumpay na crypto trading ay ang disiplina, kaalaman at tamang timing. At ayan po, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.